Hello guys! Welcome back to Rox Gala. For this trip, sumama ako bilang solo joiner papuntang Jomalig Island. Umalis kami ng Manila around 9 p.m. and nakarating kami ng Port of Quezon around 1 a.m. Makalipas ang ilang oras, madaling araw nang bumiyahe ang bangka papuntang Jomalig. Sakto namang malakas ang ulan nung umalis kami kaya hindi ko maitatanggi, medyo nakakatakot talaga. Ramdam na ramdam ko ang hampas ng alon habang nasa gitna ng dagat. Nagising na lang ako nang may liwanag na sa paligid. At wow, kitang-kita ko na ang malalakas na alon at ang lawak ng dagat. Iba talaga ang feeling kapag nasa open sea ka, no? Dito rin pala kami sa second floor ng bangka. Tolda lang ang nagsisilbing lilim kaya medyo mainit kapag walang hangin. Pero kapag humahampas naman ang hangin, guys, sobrang lamig at parang matatangay na ang tolda. Finally, after 5 hours of sailing, yes, tama ang narinig nyo, 5 oras na biyahe sa dagat, nakarating na rin kami sa Jomalig Port, guys. Grabe, pagdating pa lang sa port, mapapawaw ka na agad. Tingnan nyo naman ang tubig, sobrang linaw at napakaganda ng kulay. Ito yung itsura ng pinag-stayan namin na second floor ng bangka, guys. Yan, ganyan. Imagine niyo, dyan kami natulog, dyan kami humiga. Lahat, nagsisiksikan na parang sardinas. So, experience nyo to pag pumunta kayo ng Jomalig. Literal na nakahiga kayo lahat at talagang makakatulog ka dyan ng mahimbing. Time check, guys, 9:40 a.m. Port of Jomalig. Wala akong barya eh. Buo na lang. Okay lang ate, basta. May na-meet ako guys, solo joiner din. Anjanette, no? Anjanette, name. Pagbaba ng bangka guys, naglakad kami papunta sa sakayan ng tricycle na maghahatid sa amin sa resort kung saan kami mag-stay. Welcome to Jomalig Island, and now the adventure begins. Char. In fairness ha, ang ganda ng port ng Quezon. Welcoming talaga. Tignan nyo naman ang mga banderitas nila, ang colorful. Ganda. Tricycle ride na. Isa rin itong experience guys. Ihanda nyo ang likod at wet dahil aabot ng halos 30 minutes ang biyahe. Dadaan kayo sa mga talahiban at medyo maalog ang daan, pero parte yun ng adventure. At dahil grabe na ang sikat ng araw, napashades na ako dito guys. Sobrang init na dyan. As in. Opak, talaga naman, turistang turista. Galang-gala ang ate mo girl. Kung saan-saan napapadpad. Talaga lang, kasi i-enjoy natin ng buhay. Hanggat may budget at kaya ng katawan mo, go. I-go mo na yung travel mo na yan, te. And finally, nakarating na rin kami sa aming accommodation, Tala Resort Jomalig. Sobrang ganda ng lugar at front beach pa. Ang linis din na, in fairness. Pagdating pa lang namin, ramdam ko na agad na sulit ang mahabang biyahe. May mga kubo at may mga tent accommodation dito guys. Dapat kubo kami kaso pagdating namin dito ubusan na. So no choice, tent accommodation na kami. May lilim naman dito sa part ng tent pero iba pa rin kasi yung convenience guys kapag nasa kubo kayo. Ang ganda ng dagat talaga dito sa Jomalig guys. Look at that, diba? Ang ganda, sobra ang ganda. So, ayan muna sa part 1 ng aking Jomalig Island adventure. Sa part 2, samahan nyo akong i-explore ang mga magagandang beach at tourist spots ng Jomalig Island. Don't forget to like, subscribe, and follow my journey as I turn my travel fantasies into reality. This is Rox Gala and I'll see you in the next one.